Sa araw ng kasal namin ni Shen Yueyue, lumitaw ang lalaking nagtagumpay sa kanya at basta na lang umalis. Wala siyang sinabi. Nakatayo lang siya roon, hinubot ni Shen Yueyue ang kanyang laylayan at sumugod sa kanya. Hindi ganyan ang pang-aagaw ng nobya. Hindi man lang magsabi ng sumama ka sa akin. Habang pinagmamasdan ang kanilang mga likod na umaalis, muntik na akong mapatawa. Buti na lang, hindi ko na kailangang pakasalan ang baliw na sociopath na ito. Si Shen Yueyue ang aking kababata, ang 5 taon na pinakamasakit para sa kanya ay kasama ko siya. Noong panahong iyon, umibig siya sa isang mang-aagaw, si Xui. Ngunit matapos magtagumpay si Xu, basta na lang siya umalis. Sumusunod siya sa kanya, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan, nagmamakaawa na huwag siyang iwan, umiiyak ng halos dumugo. Ngunit hindi siya lumingon kahit isang beses. Pagkaalis niya, araw-araw siyang hindi makakain o makatulog. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Siya, na hindi kailanman umiinom, madalas uminom hanggang sa dumugo ang kanyang sikmura. Ako ang walang sawang nag-alaga sa kanya, sumama sa kanya hanggang sa unti-unti siyang bumangon. Buong 5 taon. Sa wakas, pumayag siyang pakasalan ako. Ngunit sa kasal, noong magpapalit na kami ng singsing, lumitaw muli ang nawawalang si Xui. Wala siyang sinabi, wala siyang ginawa. Nakatayo lang siya roon at nabaliw si Shen Yueyue. Inihagis niya ang singsing. Walang pakialam na tumakbo sa kanya, sumugod sa kanyang mga bisig, mahigpit na niyakap siya. Para bang natatakot na mawala muli siya sa harapan niya. Ngumiti si Xui at nagpakita sa akin ng mapagmataas na ngiti. Para bang sinasabi, tingnan mo, Fang Yuan, ang puting liwanag ng buwan ay hindi kailangang gumawa ng kahit ano. Tatayo lang siya roon at madaling mananalo laban sa iyong 1,800 araw at gabi na pagsisikap. Nagkagulo ang mga bisita. Galit na galit ang ama ni Shen Yueyue, hinagis ang kanyang baston kay Xui. Ang baston. Tinakpan agad siya ni Shen Yueyue. Nasugatan ang kanyang noo at dumugo ng malakas. Inalagaan ni Xui ang kanyang mukha, tanga ka. Isa akong malaking lalaki, isang tamaan lang, ano ba? Bakit mo ako pinagtatanggol? Hinawakan niya ang kanyang kamay, pinag-cruise ang kanilang mga daliri. Nagpout siya at sumagot, ikaw ang tanga. Ganyan ba ang pangaagaw ng nobya? Hindi ka man lang magsabi ng sumama ka sa akin. Umagos ang kanyang luha, nakatingin sa kanya ng kaawa-awa. Ate, gusto mo pa ba ako? Umiti siya ng malumanay, bawat salita ay taos puso. Siyempre, sinabi ko na ikaw ang aking munting prinsesa, at iyan ay mananatiling totoo magpakailanman. Muntik nang himatayin ang ama ni Shen sa galit. Ngunit walang makakapigil sa kanila. Magkahawak kamay silang naglakad ng walang atrasan. Lumingon si Xui sa akin nang may pagmamataas at mumiti ng mapanlait. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw. Tahimik na may sinasabi sa akin, sinabi ko sa'yo, sa pagkakataong ito mananalo rin ako sa'yo. Kahapon ng gabi, unang dumating siya sa akin. Tiningnan niya ang singsing sa aking daliri at natawa ng mahina. Fang Yuan. Ang mag-asawang singsing na ito ay dinisenyo niya mismo para sa ating kasal. Hindi ako nagsalita pabalik. Dahil tama siya. Ang singsing ay sa kanya. Medyo maluwag ito sa akin. Kahit sa loob ng singsing ay nakaukit ang kanilang dalawang pangalan. Noong nagtampo si Shen Yueyue at sinabing gusto niyang palitan ng singsing na ito ang aming singsing pangkasal. Alam ko na hindi ako ang gusto niyang pakasalan. Ngunit kailangan kong umiti ng malumanay at magsabi ng sige. Ipinagmamalaki ni Xui na inilog ang kanyang relo sa akin. Ang itim na relo na iyon ay magkapareho ng kay Shen Yueyue. Hindi ito isang mamahaling relo. Dahil siya ang nagbigay nito, hindi ito tinanggal ni Shen. Kahit hawakan ko lang ito, magagalit siya. Tinignan ako ni Xui nang may paghamak tulad noong high school. Kahit nasaktan ko siya noon, ano? Kahit 5 taon mo siyang samahan, ano? Maniniwala ka ba? Mananalo ako sa iyo bukas pa rin. Dahil ako ang kanyang puting liwanag ng buwan. At ang puting liwanag ng buwan ay mananatiling maliwanag. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ang kanilang likod na napakasuwabe, yumuko ako ng malungkot. Inisip ko ang lahat ng pinakamalungkot na pangyayari sa aking buhay para lang hindi mapatawa. Naniniwala ako, syempre naniniwala akong kaya mo akong talunin. Mas gusto ko pang ikaw ang manalo sa akin kaysa sa akin. Kung hindi, kailangan kong pakasalan ang baliw na si Shen Yueyue. Matagal ko nang alam na ang mundong ito ay isang nobela. Si Shen Yueyue ang pangunahing babae, ang mang-aagaw ang pangunahing lalaki, at ako ang masamang kababata na humahad lang sa kanila. Kung hindi dahil sa kailangan kong sundan ang plot, sa unang pagkakataon na nasa ospital siya ay pinutol ko na ang oxygen tube ni Shen Yueyue. Dahil siya ay isang ganap na sociopath. Matagal na niyang alam na siya ang pangunahing babae, ang pinuno ng mundong ito. Sa panlabas, siya ay masunurin at kaibig-ibig. Ang pinakamagaling na anak na babae ng pamilya Shen. Ngunit sa totoo, para sa kanya, lahat ng tao ay laruan lang para sa kanyang libangan. Noong high school, nakita ko mismo ang isang lalaki na nagtapat sa kanya. Shen Yueyue, gusto kita. Tumingala siya sa kanya at mumiti. Talaga? Handa ka bang ibigay sa akin ang iyong puso?
Namula ang mukha ng lalaki. Hindi mapigilang tumango. Sa susunod na segundo, bumunot siya ng kutsilyo at isinaksak sa kanyang dibdib. Dumaloy ang dugo na parang tubig, tumalsik sa kanyang mukha. Walang pakialam siyang pinunasan ito gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumitig sa akin na nagtatago sa sulok, ngumiti siya na parang multo. Mahal kong kababata. Ano ang nakita mo? Namuti ang aking mukha sa takot. Wala akong nakita. Ngunit kapag may nagustuhan siya, iyon ang pinakamapanganib na panahon. Dahil ang taong iyon ay nagiging paborito niyang laruan. Kaya ang kanyang kamay ay patuloy na dumidikit sa aking nanginginig na dibdib, pagkatapos ay tumindig at sumandal sa aking tainga, para bang ibinubulong ang kanyang puso. Huwag kang mag-alala, mahal na mahal kita, kaya hindi kita basta-basta papatayin. Noon, talaga namang mabuti siya sa akin. Sumusunod siya sa lahat ng sasabihin ko, napakasunurin. Siya ang mataas na prinsesa ng pamilya Shen, at ako ay anak lang ng tsuper ng kanilang pamilya. Sa paaralan, laging may mga nang-aapi sa akin. Palaging may mga lalaki sa palaruan na bastos na hinahampas ako ng bola sa likuran. Nang makita akong nakadapa sa lupa, masaya siyang nagtawanan na parang baliw. Pasensya na. Akala ko, ang anak ng tsuper ay may magandang sense of direction, tiyak na makakaiwas siya. Nang araw na yon pagkatapos ng klase, luluhod siya sa harap ko. Si Shen Yueyu ay tumingin sa kanyang mahahabang daliri, napabulalas, ang ganda ng kamay na ito. Pagkatapos ay tinapakan niya ito. Sa ilalim ng paa ay may tunog ng pagbitak ng mga buto ng daliri, at ang masakit na sigaw ng lalaki. Siya ay may masayang ngiti, tulad ng inaakala ko, napakasarap pakinggan. Tuwing gabi, pumapasok siya sa aking silid, nakaupo sa aking mesa, hinihila ang kwelyo ko. At hinahalikan ako ng may pagmamahal. Ngunit nang dumating ang lalaking manliligaw na si Xue, nagbago ang lahat. Siya ay tumingin sa akin ng may pagmamataas, ikaw ang kaibigan ni Shen Yueyu mula pagkabata. Tumango ako. Siya ay mumiti ng may pangungutya, ang kanyang orihinal na kapareha. Hindi siya babaeng kaya mong pakialaman. Siya ay mumiti ng malamig, ang babaeng tulad niya, syempre hindi mo kayang hawakan. Hindi ako katulad mo. Nang siya ay dumating, mabilis akong iniwan ni Shen Yueyu. Na-inlove siya sa kanya. Kaya tuwing pagkatapos ng klase, ako na ang lumuluhod sa sahig. Pinapasok ni Xue ang isang palaka sa aking bibig, at habang nakikita ang aking takot at sakit, masaya siyang pumalakpak at tumawa, palaka. Dapat kang makasama ang iyong mga kapwa. Gusto mo pang kumain ng karne ng sison? Si Shen Yueyu ay nasa tabi niya, mainit na nag-aabot ng tubig. Nakakatuwa ba? Iyon ang pinakamalambing na itsura na hindi ko pa nakikita. Siya ay nag-enjoy sa kanyang pagmamahal. Parang nagmamayabang. Ngunit tumalikod ako at napangiti. Hindi pa niya alam. Mas mabuti ang trato ni Shen Yueyu sa isang taong mahal niya, ngunit sa bandang huli ay lalo siyang pahihirapan. Pero noong taong iyon, nang siya ay magtagumpay sa kanyang panliligaw, bigla siyang nawala. Hindi pa niya nakikita ang tunay na mukha ni Shen Yueyu. Noong panahong iyon, halos mabaliw si Shen Yueyu. Hindi dahil sa iba, kundi dahil naglagay siya ng napakalaking pain, ngunit hindi nakuha ang pinakahihintay niyang gantimpala. At ang pagpapakasal sa akin ay isa sa kanyang mga hakbang mula pa sa simula, isang hakbang para pilitin si Xue na bumalik. Si Xue ay labis na humahamak at napupuot sa akin, ang tinatawag na kaibigan mula pagkabata. Paano niya matatanggap na pakasalan ko si Shen Yueyu at pumalit sa kanya bilang pangunahing lalaki ng mundong ito? Host, noong huli mong natapos ang misyon ng panliligaw, nakatanggap ka ng 5 milyong gantimpala. Sigurado ka bang kukuha ka ulit ng misyon? Siyempre, hanggat makuha ko ang lahat ng pag-aari ni Fang Yuan. Mananatili ako sa mundong ito. Anong maganda sa pagbabalik sa totoong mundo? Dito ako ang tanging pangunahing lalaki. Ngunit kapag nabigo ka sa misyon, mabubura ka. Siya ay mumiti, ang simpleng misyong ito. Mas mahirap pa yata ang mabigo kaysa magtagumpay. Si Xue ay nagmamayabang na tumira sa bahay ng pamilya Shen. Si Shen Yueyu ay lumuhod sa harap ng kanyang mga magulang at nagsabing gusto niyang pakasalan siya. Noong una, tiyak na tumanggi ang mga magulang ni Shen. Si Ginoong Shen ay kumatok gamit ang kanyang baston. Noong aksidente sa sasakyan, ang ama ni Fang Yuan ay nagpalit ng kanyang buhay para sa akin. Ang batang ito ay kasama mo sa loob ng 5 taon. Gusto mong pakasalan ang lalaking iyon? Huwag mo nang isipin. Ngunit kalaunan, lumambot ang kanyang tono, si Xue, habang tumatagal, mas nagugustuhan ko siya. Simula ngayon, ituring mo na lang si Fang Yuan bilang kapatid. Ang utang na loob ng pagsagip, ang 5 taong pagsasama, lahat ay natalo ng halo ng pangunahing lalaki. Kahit ang sangay na kumpanya na inabot ako ng 3 taon upang mapaunlad, ay inalis din sa akin sa isang salita ni Xue. Siya ay umupo sa aking opisina bilang pangulo, at ako ay naging kanyang pangalawang kamay. Si Ginoong Shen ay nagsalita ng mahinahon, si Xue ang magiging manugang ng pamilya Shen. Ikaw, anak ng tsuper.
Dapat mong malaman ang iyong lugar. Ang pagbibigay namin sa iyo ng pagkain ay sapat na naming kabaitan. Si Xuyi ay nakaupo ng mayabang sa upuan ng opisina, nakataas ang paa, at inutusan akong magtimpla ng tsaa para sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang kumukulong tubig na tsaa at ibinuhos sa akin. Ang ganitong klaseng tsaa ay para sa mga taong kasing baba mo. Agad na namula ang balat ko. At nagkaroon ng maraming paltos. Sa sobrang sakit, napaluhod ako. Kinuha niya ang isang folder at hinampas sa mukha ko. Ikaw, isang nis, karapat-dapat ba na makipag-agawan sa akin? Hinila ko siya para makita ang basement ni Shen Yuyu. Ito ay puno ng dugo. At puno ng mga kagamitan ng pagpapahirap. Taos puso kong sinabi sa kanya na si Shen Yuyu ay baliw talaga. At ako ang mabait na supporting character na nagmamalasakit sa kanya. Mas lalo siyang natuwa, hinawakan ang kwelyo ko at sinigawan ako. Ano, kung mahal niya ako, hindi niya ako sasaktan. Papatayin niya lang ang mga taong kinamumuhian ko, kasama ka. Gusto ko siyang utusan na turuan ka ng leksyon ngayong gabi, ikaw na hadlang na bastos. Nang gabing iyon, tunay na dumating si Shen Yuyu sa aking silid. Siya ay nakatayo sa tabi ng aking kama. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nagniningning. Parang sinusukat kung paano ako papatayin. Iyuan, pinapunta ako ni Xuyi para turuan ka ng leksyon. Ang boses ko ay nanginginig, papatayin mo ba ako? Siya ay yumuko at hinalikan ako ng marubdob. Ang kanyang boses ay puno ng hindi mapigilang kasiyahan. Paano ko gagawin yon? Tinatanong kita. Paano mo gustong patayin siya? Gawin ko siyang isang taong karne para sa aking mahal na Iyuan, hindi ba? Tulad ng manliligaw na numero 15. Ano ang gagawin natin, manliligaw numero 49, kahit na lahat ay gusto sa'yo bilang pangunahing lalaki? Ngunit ang iyong babaeng may sakit na pag-ibig ay ako lang ang nisi ang mahal. Umiling ako, hindi maganda ito. Sunod-sunod na bumagsak ang kanyang mainit at basang mga halik. Namamaos ang boses niya na parang sasabog. Bakit mo ako pinipigilan lagi? Nababaliw na ako sa pagpipigil. Gusto ko na siyang patayin. Hinimas-himas ng aking mga daliri ang malambot niyang labi. Kung hindi ka susunod, hindi na kita gusto. Namula ang kanyang mga mata. Madaling kumulo ang kanyang itim na mga mata. Pinapagawa mo sa akin na sumunod sa kanyang pag-akay at sumama sa kanya sa kasal. Ginawa ko na lahat. Bakit kailangan ko pang magpatuloy na makasama siya? Ako ay sayo lang naman. Ngumiti ako dahil gusto ko lang ang mga bagay na pag-aari ng iba. Ganon din ang mga babae. Tahimik na nakakatakot ang kwarto. Hinalikan niya ang aking lalamunan at mahinang bumulong. Kung ano ang gusto mo, Iyuan, gagawin ko yon. Kinabukasan, inutusan ulit ako ni Xuyi na magdala ng kape para sa kanya. Tiningnan niya akong pilay-pilay na naglalakad at tumawa ng malakas. Hindi ba't ikaw ang alipin ni Iyo? Pinagawa ko lang sa kanya na turuan ka ng leksyon, pero hindi ko inaasahan na ganyan siya kalakas. Lumuhod ka at yumuko sa akin. Kung mapasaya mo ako, ipapakawala kita ni Iyo. Maging masunurin ako na parang aso. Dumugo na ang noo ko sa kakayuko. Bahagyang kumatok ang kanyang mga buko sa mesa, masayang-masaya siyang tumawa. Tiningnan ko ang malamig na mga mata ni Shen Yuyu sa pintuan at mumiti rin ako ng masaya. Pumasok siya. Gumagalaw ang kanyang labi. Lumingon si Xuyi na nakangiti. Ano ang sinabi mo? Umiti siya ng malumanay. 25 beses siyang yumuko sa akin. Pamilyar na pamilyar sa akin ang ganoong ngiti niya. Ang manliligaw numero 28 ay bumagsak ng 3 bote ng alak sa ulo ko. Ganyan din siyang umiti ng malumanay, sinabi sa kanya ang 3. At kalaunan, sinaksak niya siya ng 3 beses. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Xuyi kasama ang maraming tao sa bahay ko, galit na galit. Ang kanyang mga katulong sa likod ay may dalang maraming dog food at mga laruan ng aso. Maaliwalas siyang naghahanap ng kung ano. Ang aso mong pangit, kahit na ayaw ko sa mababang uri na yan dahil sa'yo ito. Kaya kukunin ko ito. Ang misyon niya ngayon ay kunin ang aking si Yuan. Iyon ay ang asong gala na iniligtas ni tatay. Iyon ay regalo niya sa akin para sa aking ika-20 taong kaarawan. Ngunit 1 buwan pagkatapos ng ika-20 kaarawan, namatay si tatay sa aksidente sa sasakyan. Sa higaan ng ospital, halos hindi na siya makahinga, ngunit tinataboy niya ako gamit ang mahinang boses na halos hindi marinig. Huwag kang umiyak. Si Yuan ang mag-aalaga sa ating Iyuan sa halip ni tatay. Pero ngayon, si Yuan ay kukunin na rin. Narinig niya ang tunog ng pagkain. Masayang iwinagayway ang kanyang buntot at tumakbo papunta kay Xuyi. Hindi pa siya nakakita ng ganito karaming masarap na pagkain at mga masasayang laruan. Halos nagmamakaawa akong tawagin siya, Yuan, halika rito. Pero hindi niya ako pinansin. Ibinaling niya ang ulo at kumain ng masaya. Lumapit si Xuyi at tinapik ang pisngi ko, mapang-asarang tumawa. Fang Yuan, ako ang pangunahing lalaki, ikaw ay pangalawang tauhan. Kahit gaano ka pa kahirap.
Walang karapatan kang makatanggap ng kahit anong pagmamahal. Iniwan ka ng tatay mo at ngayon, kahit ang aso ay iniiwan ka. Bilang isang ngisi, walang saysay ang buhay mo. Ang iyong pag-iral ay para lang ituloy ang kwento. Kaya huwag kang mangarap ng mga bagay na hindi mo pag-aari. Namula ang mga mata ko at hinawakan ko ang leg niya ng mahigpit. Hindi ako iniwan ng tatay ko. Nagtawa siya ng baliw. Kung may lakas ka, sakalin mo ako. Pinalakas ko ang pagkakahawak ko. Agad na naging purplish ang mukha niya pero sa susunod na segundo. Sumabog ang siksik na sakit na parang paputok sa loob ng katawan ko. Sumubsob ako sa lupa dahil sa sakit. Tinapakan ni Xue ang ulo ko. Ang paglayo sa kwento ay magdudulot ng parusa ng sistema. Sa mundong ito, ang protagonista lamang ang may kalayaan. Naalala mo ba, mababang uri na ngisi? Pagkaalis niya, itinaas ko ang ulo ko at pinunasan ang luha sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala, marangal na pangunahing lalaki. Tiyak na papatayin kita, pati na ang sistemang nag-aalis ng aking kalayaan. Wala sa inyo ang makakatakas. Mabilis na nakalimutan ako ni Yuan Yuan. Hindi na siya masayang tumatakbo papunta sa akin na kumakawag ang buntot. Pero hindi ko siya sinisisi. Ang mga niso ay parang mga makina, sumusunod sa utos ng sistema at gumagawa. Ginaganap ang mga tagpo na inayos ng sistema. Wala kaming kapangyarihang lumaban. Ipinanganak kaming mga karakter na hindi pinapaboran. Binitawan ni Xue ang tali, lumuhod at tapik-tapik ang ulo ni Yuan Yuan. May hawak na sigarilyo na nakaturo sa akin ng mapanghamon. Kagatin mo siya. Pagkasabi niya, dumiretso si Yuan Yuan palapit sa akin. Hindi ako makalaban, ipinikit ko ang aking mga mata ng walang pag-asa. Pero hindi dumating ang sakit na inaasahan ko. Binuksan ko ang aking mga mata. Tahimik na nakatayo si Yuan Yuan sa harap ko, basa ang mga mata. Para bang naulanan ng malakas. Galit na galit si Xue, sumigaw ng pumiyok ang boses. Patay na aso, anong ginagawa mo? Pinapakita ko sa iyo na kagatin siya. Ako ang iyong Panginoon. Walang ginawa si Yuan Yuan. Tahimik siyang tumingin sa akin, pagkatapos ay yumuko at dinilaan ang aking kamay. Tulad ng paulit-ulit niyang pagdila sa aking kamay sa nakaraang 5 taon, ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo patungo kay Xue, kasing bilis ng hangin. Narinig ang hiyawan ni Xue. Dahil kagat-kagat niya ng mariin ang kanyang binti. Ang matingkad na pulang dugo ay lumalabas na parang mga butil na pumuputol. Binubugbog niya ito ng galit na galit. Baliw ka bang aso? Paano mo nagawang kagatin ako? Bumubuhos ang luha. Halos malunod ako. Hindi siya baliw. Sinusuway niya ang sistema para protektahan ako. Tinutupad niya ang pangako sa tatay. Mabilis na umungol at nanginginig si Yuan Yuan. Siya ay pinarusahan ng sistema. Sinamantala ni Xue ang pagkakataon at hinawakan ang kanyang ulo, at sa isang malakas na tunog ay inihampas ito sa lupa. Nagmamadali akong tumakbo para buhatin siya. Dumaloy ang dugo sa kanyang labi, patay na siya. Si Xue ay tumingin sa amin ng may paghamak. Niyo ay emise. Kahit magising ang kamalayan, nis pa rin. Nakita mo na? Ito ang kapalaran ng mananakit sa pangunahing tauhan. Nang nakangiti ay hinampas niya ang aking mukha. Pang Yuan, ito ay pampagana lamang. Kinalong ko ang bangkay ni Yuan Yuan mula madaling araw hanggang gabi. Unti-unting lumalabas ang init niya sa aking mga daliri. Hanggang sa maging malamig na parang yelo, nanlamig sa puso ko. Si Shen Yueyu ay parang baliw na tumakbo at niyakap ako. Pula ang kanyang mga mata, malamig at paos ang boses. Hahanap ako ng tao para patayin siya ngayon. Putulin ang kanyang kamay at ipakain sa aso. Mahigpit kong kinagat ang kanyang balikat. Kumalat ang lasa ng dugo sa aking bibig. Hindi pwede. Kahit hiwa-hiwain mo siya, darating pa rin ang walang katapusang bagong manliligaw. Hindi sapat na siya lang ang mamatay. Gusto kong mamatay siya kasama ang sistema sa likod niya. Dahan-dahan akong ngumiti. At saka, anong saya kung papatayin siya ng ganito? Tama siya, ang totoong masaya ay darating pa. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ni Yuan Yuan. Binuksan ko ng paunti-unti. Yuan Yuan, dapat mong panoorin kung paano ko ipapadala sa impyerno ang mga pumatay sa'yo. Si Shen Yueyu ay lalong nagpapakabuti kay Xue, at lalo din siyang nagugustuhan nito. Nagluto lang siya ng pagkain para sa akin. Siya ay sobrang nababaliw, galit na binabato ang mga pinggan. Hindi siya pumapasok sa kusina dati. Nagluto pa para sa'yo. Binabalaan kita, kung hahayaan mo siyang tumingin sa'yo ng isa pang sandali, ito ang iyong kapalaran. Nanginginig ako sa takot. Ngunit nang umalis siya, masaya akong ngumiti. Sa wakas ay nahulog na ang loob niya sa kanya. Hindi para agawin siya mula sa akin, kundi tunay na nagmahal. Sa bawat pagkabigo ng panliligaw, malaking pagkawala ng enerhiya para sa sistema bilang kamalayan. Kung mas maraming plot ang naisasagawa, mas malaki ang pagkawala. Kaya ang sistema ay mas natatakot sa pagkabigo ng panliligaw kaysa sa manliligaw. Narinig ko ang sistema na nagpapaalala kay Xue, host, na tukoy ng sistema ang bida. Mukhang may ilang abnormalidad. Nag-aalala siya.
Baka nagkakagusto na naman siya kay Fang Yuan. Tumugon ang sistema, wala pa akong natutukoy na tiyak na problema. Pinaalalahanan kita muli. Kapag nabigo ang misyong ito, ikaw ay lubusang buburahin, hindi sa anumang paraan. Na umiral sa anumang espasyo. Mayroon ka ngayong huling pagkakataon. Maaari mong piliing wakasan ang misyon. Bumalik sa totoong mundo. Tanong, gusto mo bang piliing wakasan ang misyon? Si Xue ay tahimik ng mahabang panahon. Nagpahiwatig na kailangan niya ng oras para mag-isip. Kinabukasan, nagluto si Shen Yuyu ng maraming pinggan. Naghihintay sa bahay para sa kanyang pag-uwi galing trabaho. Ito ang mga paborito mong ulam. Noong araw, wala akong alam na gawaing bahay. At palagi pa akong nagagalit sa iyo. Sa loob ng 5 taon na wala ka, natutunan ko lahat. Suyi, kung ano ang gusto mong kainin sa hinaharap, iyon ang lulutuin ko para sa iyo. Susunod ako ng maayos. Huwag mo na akong iwan, okay? Bago pa siya matapos magsalita, niyakap siya ni Xue ng may emosyon. Bobo. Pagkatapos ay nanumbat ng may selos, bakit may parte si Fang Yuan? Si Shen Yuyu ay kumuha ng isang piraso ng sweet and sour ribs, iniabot sa kanyang bibig, at mumiti ng walang magawa. Hindi mo ba sinabi na paborito mo ang sweet and sour ribs na ginagawa ng nanay mo? Ang ginawa ko ay hindi tama ang lasa. Pinatikim ko kay Fang Yuan. Subukan mo, tama ba ang lasa ngayon? Ngumiti siya ng may pagkaunawa at tumingin sa akin ng may pagmamataas. Tama nga. Siya lang ang nagtikim kasama ko. Nang gabing iyon, narinig ko siyang nagsasabi sa sistema ng masaya. Sistema, mananatili ako dito para kay Shen Yuyu. Gagawin ko siyang bida sa aking kwento. At ang kanyang bida sa gabing iyon, ay pinatayo ko sa pader, hinalikan hanggang manghina ang mga binti. Ang kanyang kamay ay humahaplos sa aking leg. Mainit na parang masusunog. Ang boses ay paos na parang inapoy. Yuan, sabihin mong mahal mo ako. Inilapit ko siya sa aking dibdib, hinalikan ang kanyang earlobe. Ang boses ay lumabas mula sa pagitan ng mga labi. Mahal kita. Nanginig ang kanyang mga pupil at hindi napigilan ang mahinang halinghing. Tumingin ako kay Xue na nakangiti ng matamis sa kabila. Dahan-dahang umiti. Mahal na manlalaro bilang 49, maligayang pagdating sa aking oras ng pangangaso. Naaksidente si Xue. Nasira ang kanyang kidney function at kailangan ng transplant. Maputla ang kanyang mukha habang nakahiga sa kama. Pero ang kanyang ekspresyon ay tulad ng dati na mayabang. Fang Yuan, ingatan mo ang iyong katawan kamakailan dahil ang iyong kidney ay akin na sa lalong madaling panahon. Huwag ka nang umiyak. Ito na ang huli niyang gawain, ang kunin ang buhay ko. Kapag pinilit ako ni Shen Yuyu na ibigay sa kanya ang aking katawan, mamamatay ako. Pinagmamasdan ko siya ng mahinahon. Iyan ay aking bato. Bakit ko ito ibibigay sa'yo? Para siyang may narinig na nakakatawa. Tumawa siya ng malakas, hindi mapigilan. Bakit? Dahil mahal ako ni Shen Yuyu. Kung gusto ko ang iyong buhay, ibibigay niya ito sa akin agad. Kumpiyansa siyang kumuha ng telepono. Tinawagan niya si Shen Yuyu, ngunit unti-unting lumamig ang kanyang mukha. Hindi sinagot ni Shen Yuyu ang tawag. Medyo kinabahan siya. Sunod-sunod na tawag ang ginawa, ngunit lahat ay walang sagot. Walang kahit anong tugon. Yumuko ako at pinagmasdan siya ng may interes. Huwag na sayangin ang iyong oras. Hindi mo ba napansin na simula nang maaksidente ka, hindi ka man lang dinalaw ng iyong pangunahing karakter? Nagmamadali niyang hinawakan ang aking kamay. Muntik na niyang durugin ang aking pulso. Namumugto ang kanyang mga mata sa takot. Pagsisisi, sakit at kawalan ng paniniwala. Pagkatapos, sa kanyang pagpupumiglas, sinira niya ang lahat ng nasa silid. Huminga siya ng mabigat at ang galit niyang boses ay halos pumunit sa aking tenga. Fang Yuan, ikaw na walang hiya. Tigilan mo ang pagpapakalat ng intriga. Alam kong galit ka dahil kinuha ko ang lahat sa'yo. Mahal na mahal ako ni Shen Yuyu. Maghintay ka. Kukunin niya ang iyong bato at ibibigay sa akin. Ngunit hindi siya dumating kahit isang beses. Araw-araw akong pumupunta sa ospital upang samahan siya. Dahil ang kanyang paghihirap ay nagpapasaya sa akin. Makalipas ang 1 linggo, hindi na niya kinaya. Parang asong nakadapa sa sahig, hinilan niya ang aking pantalon at nagmakaawa. Fang Yuan, pakiusap, hayaan mo akong makita siya. Walang buhay ang kanyang mga mata, parang asong pinabayaan, gusgusin. Ang kanyang desperado at kaawa-awang itsura ay talagang gusto ko. Kaya ko itong pinagmasdan ng matagal bago mumiti at magsalita. Sige, dadalhin kita upang makita siya. Dinala ko siya sa basement ni Shen Yuyu. Ang mga pader ay puno ng dugo. Amoy dugo ang paligid. Sa pagpasok pa lang niya, hindi na niya napigilan ang pagsuka. Magalang akong humingi ng tawad. Pasensya na. Masama ang kanyang ugali. Kapag pumapatay siya, hindi niya gusto maglinis ng eksena. Inihatid ko siya sa unahan at masigasig na ipinakilala. Itong mommy ay si Conqueror number 28. Gusto niyang manigarilyo gamit ang upos ng sigarilyo, kaya ginawa namin siyang pinausukang mommy. Sa tingin namin, magugustuhan niya ang ganitong kamatayan. Sa loob ng banga sa kaliwa ay si Conqueror number 15.
Gusto niya akong ibenta sa Northern Myanmar, kaya human swine siya ni Shen Yueyu. Sabi niya ito ay espesyalidad ng Northern Myanmar. Unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Xui, hanggang sa makarating kami sa huling silid ng basement. Umiti ako at binuksan ang pinto. Sa loob ay may isang bakal na kulungan, at sa loob nito ay nakakulong ang isang babae. Puno ng sugat ang kanyang katawan, halos walang natitira pang malusog na laman. Nang makita ako, nagulat siya at sumugod sa pintuan ng kulungan. Hinawakan ng mga bar at galit na umiling, umuunga ng pilit. Nang makita ni Xui ang kanyang mukha, napasigaw siya at napasubsob sa sahig dahil sa takot. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ito. Bakit kamukhang-kamukha niya si Shen Yueyu? Marahang binuhat ko siya. Aking iginagalang na bida. Dahil ito ang tunay mong pangunahing babae. Ang minahal mo ay peking Shen Yueyu. Tahimik na napabulalas ang sistema. Kaya pala may problema sa pangunahing babae. Napalitan siya. Tumalikod si Xui upang tumakbo, ngunit bago pa siya makadalawang hakbang ay natumba siya ng isang pamalo. Shen Xingxing. Ang inis na nagpapanggap bilang pangunahing babae, ay may dalang baseball bat at mumiti sa akin. Ako si Fang Yuan. Ako ay isang masamang karakter sa isang nobela. Ito ay sinabi sa akin ng pangunahing babae na si Shen Yueyu. Noong ako ay 22 taong gulang. Ako ang pinakamatamis na aso ng aking kababata na si Shen Yueyu. Kahit siya ay isang antisosyal na baliw pa rin ako sa kanya. Kahit hindi ko alam kung bakit ko siya gusto. Sa araw na ako nagtapat sa kanya, umiti siya at tinanggap ang aking sinabi. Pumayag siyang maging kasintahan ko. Nang gabing iyon, niyaya niya ako sa isang hotel. Kinabahan ako nang itulak ang pinto at pumasok. Hindi lang siya ang nandoon, kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Itinali nila ako. Hinubaran nila ako, nilagyan ng tali ng aso, at pinapunta ako sa sahig upang umungol na parang aso. Ayaw ko. Noong araw na yon, halos mamatay ako sa sobrang bugbog. Tinapakan ni Shen Yueyu ang aking ulo. Inilapat ang upos ng sigarilyo sa aking mukha. Ano ang ayaw mo? Ako ang pangunahing babae ng mundong ito. Ikaw ay isa lamang asong dumidila sa akin, gusto mo pang makasama ako. Tingnan mo ang iyong katayuan. Hindi ko maalala kung ilan sila noong araw na yon. Tanging ang damit kong puno ng dugo at ang aking katawan na puno ng sugat. Kaya pagkatapos, pinatay ko silang lahat. Si Shen Yueyu ang huli kong pinatay. Ngunit matapos ko siyang patayin. Tulad ng pagkapunit ng aking mga laman loob sa sakit. At pagkatapos namatay din ako. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa pagkabata na naman ako. Lahat ay nagsimula muli. Unti-unti kong naunawaan. Ako ay isang inis. Sa mundong ito, ginagampanan ko ang papel ng masamang karakter. Responsibilidad kong maging alila ng pangunahing babae. At hadlangan ang pag-ibigan ng bida at pangunahing babae. Sa huli, ako ay isang kasangkapan lamang. Ang tanging gamit ko ay upang i-highlight ang bida. At paunlarin ang pag-ibigan ng bida at pangunahing babae. Ako ay masama at katawa-tawa. Kahit gaano pa ako magsikap, walang kapalit. At tiyak na patungo sa isang malungkot na wakas na isinulat na ng sistema para sa akin, ngunit sa mundong ito. Mayroon akong mga magulang at mga kaibigan, ang mga sandali ng kaligayahan at paghihirap na aming pinagsaluhan ay tunay at nakakataba ng puso. May mga bagay akong gustong gawin, mga lugar na gustong puntahan, at mga taong gustong mahalin. Bakit ako dapat maging parang makina, walang iniisip na tumanggap ng mga utos at isakatuparan ang mga ito? Bakit ako dapat laging nakatayo sa anino, maging isang hindi nakikilalang background? Bakit dapat kong samahan ang bida at bida sa isang pagkakataon? Ulit-ulit sa nakakainip na laro ng pag-akit. Sinimulan kong labanan ang mundong ito, ngunit wala akong magagawa upang lumihis sa mga pangyayari. Dahil parusahan ako ng sistema ng sapilitan, dahil ang mundong ito ay umiikot sa bida at bida, sila ang may ganap na kalayaan at prioridad. Lahat ng nisu ay naglilingkod sa kanila. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nagkaroon ako ng isang plano. Plano ng nisi na patayin ang sistema. Hindi ako malayang kumilos, kailangan ko ng isang taong malayang kumilos bilang katulong. Dahil si Shen Yueyu, ang bida, ay ayaw makinig sa akin, papalitan ko siya. Kaya natagpuan ko si Shen Xingxing. Siya ang kambal na kapatid ni Shen Yueyu at ang kanyang kabaligtaran. Si Shen Xingxing ay nagsikap ng husto mula pagkabata. Ngunit bilang isang inise, gaano man siya magsikap, laging natatalo ni Shen Yueyu na walang ginagawa. Kahit nakambal sila, ang mga magulang ay laging pinapaboran si Shen Yueyu at kinamumuhian si Shen Xingxing na parang kaaway. Inilagay nila siya sa isang maliit na madilim na silid, binugbog siya ng walang awa, tinuturo siya at sinisigawan. Paano ako nagkaroon ng anak na walang silbi tulad mo? Dapat ay nilunod na kita sa inidoro noong araw. Lahat ito dahil si Shen Yueyu ang bida. May halo ng bida, at ang pag-iral ni Shen Xingxing ay para lamang ipakita ang ningning ni Shen Yueyu. Tulad ng kanilang mga pangalan, kapag may buwan, hindi na makikita ng mga tao ang mga bituin.
Sa huli, si Shen Xingxing ay nahulog sa tubig at namatay, ngunit alam kong hindi siya patay, kinulong lang siya ni Shen Yueyu. Parang hayop na nakakulong sa hawla. Galit si Shen Yueyu kay Shen Xingxing dahil sa kanyang pagsisikap at pag-ahon. Nakakainis para sa kanya, bakit kailangan pang mabuhay ng ganito ng isang miss? Kaya ikinulong niya si Shen Xingxing sa basement. Pinahirapan siya ng iba't ibang paraan. Ang katawan ni Shen Xingxing ay puno ng langib at ang langib ay muling naglangib. Ang sikat ng araw ay pumapasok mula sa maliit at mataas na bintana sa dingding, ngunit hindi ito umaabot sa kanya. Iniabot niya ang kanyang kamay upang abutin ito, unti-unting nalanta, at dahan-dahang nalunod sa dilim. Gustong-gusto ni Shen Yueyu ang kanyang anyo na parang aso, nakadapa, at hindi na makabangon muli. Iyan ang dapat na anyo ng isang nise. Iniabot ko ang aking kamay kay Shen Xingxing sa hawla. Sabay tayong lalabas sa hawla na ito, sinabi ko. Hindi lamang ang hawla na pumipigil sa kanya rito, kundi ang hawla na inilagay ng sistema sa bawat isa sa atin nagnisi. Ang hawla na pumipigil sa atin sa kwento. Sinubukan niyang iabot ang kanyang kamay, ngunit sa huli ay binalik niya ito ng walang pag-asa. Ang kanyang mga mata ay madilim, walang liwanag na pumapasok. Ako ay isang walang kwenta, gaano man ako magsikap, hindi ko maabot si Shen Yueyu. Walang may gusto sa akin, kahit ang aking mga magulang ay napupuot sa akin. Sinabi ni Shen Yueyu. Ang mga taong tulad ko ay nararapat lamang na manatili sa madilim na hawla. Hinawakan ko ang kanyang maruming kamay. Hindi ka walang kwenta. May mga taong parehong dalisay at masama, hindi sila kumikinang, kaya pinapatay nila ang liwanag ng iba. Lumapit ako sa kanya, ang aking hininga ay dumampi sa kanyang leg, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga taong tulad niya ay dapat ikulong sa hawla. Kaya't ikulong natin siya sa hawla na ito, di ba? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng liwanag. Kung gusto mo, gagawin ko. Mula sa araw na yon, pinalitan ni Shen Xingxing si Shen Yueyu bilang bida. Si Shen Yueyu naman ay naging nisi na nakakulong sa hawla at walang nakitang pagkakaiba ang sistema. Ang sistema ay nakakakuha ng enerhiya sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapatakbo ng mundo ayon sa kwento. Kaya patuloy siyang gumamit ng gantimpala ng pera upang akitin ang mga lalaki na pumasok sa mundong ito at subukang makuha ang bida dahil ang mundong ito ay nangangailangan ng lalaking bida. Ang mga lalaking mga akit ay mga ordinaryong tao mula sa totoong mundo, mga pangkaraniwang lalaki na nawawala sa karamihan. Sila ay bigo sa kanilang mga karera at buhay. Ngunit pagdating nila rito, bigla silang nagbabago, naging lalaking bida na may pinakamataas na kapangyarihan ng walang ginagawa. Namumuhay sila sa tuktok ng mundong ito, nasa itaas ng lahat ng otoridad, at pumapatol sa mahihina. Kaya mahilig silang mang-api sa akin. Ang tunay na Shen Yueyu ay sumasama sa kanila sa pang-aapi sa akin dahil para makuha siya. Pinapasaya nila siya, kahit na alam niyang ginagawa nila ito para makuha siya, nasisiyahan siya sa serbisyo. Kapag masaya siya, tumatango siya sa kanila. Huwag isipin na mahalaga ako sa kanya, ako ay isa lamang aso para sa kanya. Patay na, wala nang halaga. Ngunit iba si Shen Xingxing, sinabi niya na siya ang aking aso. Kahit na siya na ang bida at naging pinuno ng mundong ito, kusang loob siyang mananatiling isang aso para sa akin, isang nisi. Tuwing nabibigo ang pag-akit, nawawala ng enerhiya ang sistema. Kung mas maraming kwento ang naisa sa katuparan, mas malaki ang pagkawala sa kanya sa huling sandali ng pagkabigo. Kaya kailangan kong sundan ang kwento upang ubusin ang kanyang enerhiya. Paulit-ulit akong inaapi at pinahihirapan ng 48 na mang-akit. At si Shen Xingxing ay pumapatay sa kanila isa-isa, pinagdarana sila ng libu-libong beses ng sakit na naranasan ko. Ngunit sa kabuuan ng 48 beses. Hindi namin nagawang patayin ang sistema. Kaya sa ika-negatibo 49 na pagkakataon, pinayagan ko si Shen Xingxing na makipagtulungan kay Xui sa pag-akit. At akitin siya upang bumalik para sa pangalawang gawain. Dahil kung magtagumpay ang pangalawang gawain ni Xui sa pagpasok sa mundo. Mula noon ito ay magiging walang katapusan, ngunit kung mabigo siya, siya ay aalisin, at ang enerhiya ng sistema ay mauubos. Mawawalan na siya ng kontrol sa mundong ito. Ito'y isang magandang pustahan, bawat isa sa lamesa ay tumataya. Nagising si Xui, natagpuan ang sarili na mahigpit na nakatali, at baliw na nagpupumiglas. Sa kabilang kwarto, may nagpapatalas ng kutsilyo. Ang tunog ng pagpapatalas na nagmumula sa labas ay parang hindi galing sa kwarto, kundi mula sa impyernong Asura. Si Shen Xingxing ay sumasakay sa ugoy at tinutulak ko siya ng paisa-isa mula sa likuran. Ang puting laylayan ng kanyang damit ay umuuga-uga, may ilang bahid ng dugo na parang mga rosas na namumukadkad. Masaya akong ngumiti sa kanya. Nagising ka na, ang sabi ko. Ang ngiti ko ay napakagwapo. Ngunit siya ay natakot at umiyak ng hagulgol. Bakit? Tanong niya. Hindi ba't na-achieve ko na ang pagsakop?
Kahit hindi siya ang pangunahing karakter, una palang puno na ang kanyang pag-ibig para sa akin. Dapat mahal niya ako ng husto. Ang tunog ng pagpapatalas sa katabing kwarto ay hindi tumigil, lalo pang lumakas. Tumalon si Shen Xingxing mula sa ugoy. Sunod-sunod na hinawakan ang kanyang nanginginig na pisngi. Dahil ang sistema mo ay masyadong tanga. Batay ito sa aking mga kilos upang sukatin ang aking pag-ibig. At ang tunay mong halaga ng pagmamahal para sa akin ay palaging pangalawang bagay. Alam mo ba kung ano ang nagtataguyod sa akin para makipag-arte sa'yo? Ang buhok niya ay magulo na parang kalungkutan. Malalaking patak ng luha ay umaagos mula sa kanyang namamagang mga mata. Hinawakan ko ang kamay ni Shen Xingxing. At masayang ngumiti. Iyon ay patayin ka. Tama ka. Ang buwan ay laging maningning, ngunit sayang ako ang kanyang buwan. Si Xue ay baliw na tumawag sa sistema. Sistema! Sistema! Parusahan! Iparusahan agad. Ang inisi ay sinusubukang saktan ang pangunahing karakter. Isang elektronikong boses ang tumunog. Walang silbi, host. Nabigo na ang iyong misyon. Malapit ka ng burahin. Ang aking enerhiya ay malapit ng maubos. Nawalan na ako ng kontrol sa mundong ito. Siya ay hindi makapaniwalang nagulat. Paano ito posible? Paano ninyo dalawang walang kwentang nisi ako natalo? Ang aking boses ay nahalo sa tunog ng pagpapatalas, dinala ng hangin sa malayong lugar. Dahil tanging ang panlabas mo ang nakikita. Kaya hindi mo naririnig ang sigaw ng bawat isa sa amin na nis, sapat na upang basagin ang kalawakan. Iyan ang sigaw namin para sa kalayaan. Si Shen Xingxing ay mayabang nang umiti, umupo muli sa ugoy, at sumakay ng palakas ng palakas. Palayo ng palayo, malaya tulad ng hangin. Ang kutsilyo sa katabing kwarto ay pinakintab ng maliwanag. Maliwanag na makikita ang anino. Kinuha ni Shen Xingxing ang pinakintab na kutsilyo at lumapit kay Xue. Ngumiti siya ng marahan, ngunit ang boses ay napakalamig, malamig na kayang patigasin ang dugo ng tao. Pinayagan mong si Ayuan ay yumukod ng 25 beses. Kaya hahatiin kita sa 25 piraso. Sa wakas, tuluyang nasira si Xue. Umaagos ang luha, nagpupumiglas at sumisigaw ng malakas. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Walang emosyong naglabas si Shen Xingxing ng palaka, at ipinilit sa kanyang nakabukang bibig, tulad ng ginawa niya sa akin noon. Kaya't mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang basag na ungol. Biglang lumingon si Shen Xingxing sa akin at mumiti ng malumanay. Ayuan, papaputol-putulin ko siya. Magiging madugo ang eksena. Gusto mo bang umuwi at maghintay? Tahimik akong nagtagal pagkatapos ay umiling. Masayang umiti. Napakagandang eksena, syempre mananatili ako para panoorin ito. Sa bandang huli, nawala ang sistema. Nag-reboot ang mundo. Si Shen Yuanyue na nawalan ng pangunahing karakter na liwanag. Ay isang lubos na walang kwenta at pervert na tao. Hindi na siya pinabora ng kanyang mga magulang. Buong araw ay walang ginawa. Siya ay patas na naging basura. Sa edad na 16 na, dahil sa pananakit sa paaralan o pagpatay, siya ay nakulong. Iyan ang tama. Ang kanyang uri ay dapat na laging nakakulong sa hawla. At ang sipag at talino ni Shen Xingxing. Sa wakas ay nakita ng lahat. Sa gabi na walang buwan, siya ay maningning at kapansin-pansin. Ang mga bituin ay mga bagay na nag-ilaw sa sarili. Kahit maliit ang liwanag, ito ay mula sa kanya, walang makakakuha. At ang buwan, bilang satellite, ang liwanag nito ay galing sa araw. Si Shen Yuanyu na umalis sa sistema. Ay parang buwan na umalis sa araw, nahulog sa walang hanggang kadiliman. Ang pangalan ko ay Fang Yuan. Hindi ako ang masamang lalaking nisi. Fang Yuan lang ako. Hindi ko sinisira ang damdamin ng sinuman. Ang aking pag-ibig ay laging totoo at malaya. Wala nang kakaibang lalaking nanakit sa akin. Mayroon akong pinakamahusay na ama sa mundo. Siya ay isang driver. Siya ay masipag at mabilis sa trabaho, may mainit na puso at mabait. Hindi siya magkakaroon ng kanser dahil pilit na iginapos ng sistema ang kanyang anak kay Shen Yuanyue. Para sa kanyang huling hininga ay bigyan si Shen Yuanyue ng pagkakataon. Kaya't magkakautang si Shen kay Fang Yuan at susuportahan sila. Mabubuhay siya ng mahaba at masaya ng mahabang panahon. Inampon niya ang isang asong gala, isang asong kalye. Pinangalanan niya itong Yuanyuan. Ibinigay niya ito sa kanyang pinakamamahal na anak na si Fang Yuan bilang regalo sa ika-20 kaarawan. Sana'y maging ganap ang buhay ni Ayuan. Tulad ng kanyang nais, araw-araw ako ay masaya at kontento. Ngayon, nakahiga ako ng komportable sa sopa, nagpainit sa araw. Tumakbo si Yuanyuan na kumakawag ang buntot, sumugod sa aking kandungan, at hinihimas ang aking kamay. Alam ko na ito ang kanyang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal. Kaya bumangon ako, hinimas ang kanyang mabalahibong ulo, at masiglang sinagot. Yuanyuan, gusto rin kita. Ang babaeng katabi ko ay hindi masaya. Sa loob ng 5 taon, sa wakas ay pumayag siyang pakasalan ako. Ang kanyang kamay ay dumampi sa aking baywang. Ang kanyang bilog na mga mata ay nakatingin sa akin. Sino ang sinabi mong gusto mo kanina?
Nakikita kong nakakatawa, hinimas ko ang kanyang ulo. Shen Xingxing, may sakit ka ba? Sa susunod na segundo, sumandal siya paabante. Napaupo siya sa aking kandungan. Hinila niya ang aking kurbata at hinalikan ako, nagtagpo ang aming mga labi at dila. Ang aking bibig ay puno ng kanyang malinis at malamig na lasa at mainit na temperatura. Matagal bago niya ako pakawalan, tumagilid ang ulo niya at bahagyang kinagat ang aking earlobe. Sa isang mapagkunwaring tono, ikaw lang ang dapat magustuhan ko. Tinalong ko siya sa aking mga bisig. Bahagyang humihingal. Shen Xingxing, si Yuan Yuan ay isang aso. Tumingala siya at hinalikan ako, ang kanyang boses ay paos at mainit. Sabi mo pa ako'y parang iyong pusa. Kaya sabihin mo, sino ang pinakagusto mo? Hinalikan niya ako kaya't halos hindi ako makahinga. Paulit-ulit akong sumuko. Sige, sige, ikaw ang pinakagusto ko. Hinawakan niya ang aking mukha at tumingin sa akin. Ang malalim na pagmamahal sa kanyang mga mata ay halos malunod ako. Kaya napagkasunduan na. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay, sa susunod pa na buhay. Ikaw lang ang dapat kong pinakagusto. Ang gusto ko ay palagi ikaw.